Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Ano mga kabunyog? Ito yung lumalabas ngayon na kaya siguro, yan siguro yung isa sa mga dahilan. Kaya grabe ang loyalty ni Cayetano, dito kay Digong at sa mga Duterte. Grabe ang kanyang nakuha pala dito, di umano. Sabi niya ni Director Melvin Matibag. Tingnan niyo yung nasa kanan, 2019 SEA Games. NBI Chief, sabi ng NBI Chief, si Director Melvin Matibag, opisina ni FPRRD nagpasok umano ng 15 billion pesos sa FISGO. O yun. Ibig sabihin, ang Office of the President nag-transfer doon sa FISGO ng 15 billion pesos. Kaya lang bakit hindi yan masyadong lumabas? Confidential funds ay intelligence funds. Intel funds. Confidential at intelligence funds ni Digong. Alam naman natin pag sinabi mong confidential at intelligence funds, hindi mo masyadong mabusisi yan. Saka confidential nga eh. Pero paano doon ang posibleng sabuatan? Yung FISGO, hindi naman siya opisina ng gobyerno eh. Ang FISGO, isang private non-stock, non-profit daw, na non-government organization. Private, non-stock, non-profit, non-government organization. Ito ay binuo, ang ibig sabihin ng FISGO, Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Foundation ito, private foundation. Kumbaga, ang ginawa pala noong Southeast Asian Games noong 2019, panahon niya ni Duterte, mga kabunyog, hindi na gobyerno ang nagpatakbo, nag-manage ng kumbaga yung mga detalye ng Southeast Asian Games, yung parang events, 'di ba? Kung halimbawa ikakasal ka. Kung ikakasal ka, kukuha ka na lang ng events organizer. Babayaran mo na lang, bahala na siya magpatakbo ng event mo. Event organizer. Siya na yung maglalabas ng mga invitation, pati kung ano-ano, lahat na, reservation sa mga pati yung reception, yan na yung bahala, yung events organizer. Ipapakontrata mo na sa kanya. Wala ka ng sakit ng ulo, wala ka ng problema. Parang ganun yung ginawa nung 2019 Southeast Asian Games, mga kabunyog, mga kababayan. Dahil ang Pilipinas ang host, siguro, pre-post nila Cayetano yan, kay Digong, Mr. President, ipaano na lang natin, ipasubko na lang, ipakontrata na lang ang pag-manage, pag-implement ng Southeast Asian Games. Mayroon ka bang nakikitang pwedeng private? Oo, mayroon. Yung FISGO nga. Yung FISGO, ang mga tao doon, mga kaibigan, mga kakilala ni Cayetano. Kumbaga mga kaano niya siguro sa eskwelahan, mga negosyante, mga professionals na kadikit niya. Yun ang mga founders ng FISGO. Tapos ang ginawa ng gobyerno, yung pondo na naka-allocate para siyempre ang gagasto sa Southeast Asian Games, gobyerno. So pinunduhan ng gobyerno 'yon. Yung pondo na kung ilang bilyon transfer dito sa FISGO. Kaya grabe kumbaga FISGO yung humawak ng pondo galing sa gobyerno, galing mismo sa public funds. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, paano na-involve si Duterte dyan? Yung mga pondo na transfer ng gobyerno, public funds, papunta dun sa FISGO, yung private na foundation, na ang mga tao ay mga tao manuyo ni Cayetano, yung public funds na transfer doon, ang dami doon, hindi pa liquidated hanggang ngayon. Yun, mga kabunyog, Matindi.
Kaya kumbaga, ang ginawa, mayroon tayo, 'di ba? Mayroon tayong Philippine Sports Commission, PSC. Hindi PSC ang pinahandle. Kumbaga ang pinahawak ng Southeast Asian Games noong 2019, hindi PSC. Oh, dapat sana PSC, 'di ba? Philippine Sports Commission? Hindi. Private ang pinahawak. Bahala na itong private foundation na ito. Sila na ang mag-handle niyan. Siyempre, ang paliwanag nila dyan, para wala nang sakit ng ulo sa gobyerno. Saka ito umanong mga taong ito, itong foundation na ito, marunong talaga sa sports, marunong sa pag-handle niyan. Pero kaninong mga tao yon? Malamang mga tao yon ni Cayetano. Imaginin mo, itatransfer doon sa FISGOC, doon sa private foundation na non-government. Itatransfer yung mga pera ng gobyerno. O kayo nang bahalang gumastos niyan. O kung sinong caterer yan, kung sinong mga suppliers, siyempre, ang daming gastos doon sa Southeast Asian Games, mga supplier ng kung ano-ano, magsusupply ng mga mag-catering. Sino ang magdi-decide noon? Yung FISGOC. Yung FISGOC, doon ang doon ang kita niyan kung sino man ang mga sangkot diyan, 'di ba? Yung foundation ang ginamit na cover sa pagnanakaw. Ngayon, anong pinaka-problema? Yung mga pundong transfer galing sa gobyerno, hindi pa naliliquidate hanggang ngayon. Marami. Sabi ni NBI Director Milvin Matibag. Siguro, nahihirapan silang i-liquidate. Kasi kahit sabihin mo na private yan, yung FISGOC, non-foundation yan, may obligasyon pa rin niyang mag-liquidate ng pundong hinawakan nila. Kasi yung gobyerno, public funds, transfer sa kanila. Yan mga kabunyog ang nangyari. Kaya matinding racket. Dapat sana, hindi, ma-audit naman yon. Kaya lang, ang problema, kahit private sana, dapat na-audit. Kaya lang nahirapan daw ang COA Marami daw mga hindi pa rin daw liquidated. Kaya hanggang ngayon, maraming dapat ipaliwanag. Ang FISGOC. Ang FISGOC. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.